I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the sins of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known, when you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone,
When the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Amen. Good morning po. Good morning sa lahat. Good morning po na sa FB Live, maging sa Google Meet. At ganun din po sa mga lahat na hindi pa nagigising pero magigising na. Parating na sila. Unang-una, bago kami babati ng mga host, batiin muna natin ang mga nasa FB Live. Unang-una si Sister Vicky, nandun din sa Google. Nasa bahay nila. Saang bahay kayo? Akala Sister Myra. Good morning sa inyo, Sister Myra. Sister Geraldine, Sister Emilia, good morning po. Good morning din maging kanila kay Raquel, Sister Raquel, Sister Joyce, si Lisa, good morning. Good morning, Sir Gilbert. Miss na kayo namin. Si Brother Philip, si Brother Digno, good morning po. Si Brother Sherto, maging si Sister Benny na nasa tabi ko, good morning. So far, ito pa lang po ang mga nasa FB Live. Hopefully merong makahabol at magising sila
ng makahabol sa ating devotion. Nang request ko lang muna si Sister Benny na bumati. Isang magandang umaga po sa lahat at muli po andito na naman tayo na magbabahagi ng salita ng Diyos at kayo po ay mabigyan namin ng ma-encourage sa mga salita ng Diyos. Yun po at to God be the glory. Yan, sa Katagalugan. Sa Kailocanoahan. Yan, naimbag nga bigat kada kayo amin. At yan sa Kabisayaan, maayong buntag sa inyong tanan. At sa Kabikulan, Diyos maray na aga sa inyong nga boss. At yan kila Ma'am Flor sa Japan. Ohayo gozaimasu. At sa lahat ng mga nanonood, yan, mula dyan sa Cagayan, Kailocanoahan, yan. At Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa inyong lahat. Amen. Thank you, Sister Benny. Thank you, Sister Irene. Ganin din po, good morning kay Sister Jamaica. Kasama namin sa studio ngayon na nagpapaganda pa rin. Sister Cherry at si Sister Risa. Okay, pag-uusapan natin ngayon yung tribute natin sa mga mothers kasi nga, sabi nga, ang month of May ito ay nalaan para sa mga mothers. Once a year natin silang ma-recognize ng ang kanilang mga kadakilaang ginagawa sa family, maging sa community. Kaming mga mothers na nandito nga. Although sa ibang religion, sa ibang mga sekta, ang pagmayo, ito yung abang excited sila makapanood ng mga Santa Cruzan. Pero sa atin naman, ito yung pagkakataon para i-recognize natin ang mga mothers. So, ako na lang muna. Okay, sige. Pag-usapan muna natin ang mga tungkol sa mga mothers. Mapansin ninyo, di ba? Hindi ka nasabihan. Okay. Tinanong ko kasi si Ma'am Sheila. Kasi mula ng Tuesday, pinag-uusapan na natin, di ba? About mothers. So, sabi nga, ang Panginoong Diyos, ang ating creator, walang iba ang ating creator. Sabi nga nung ginawa, ang create ang tao, kasama siyempre yung male and female, di ba? Pero nakasama doon yung plano ng Panginoong Diyos para sa mga mothers. Sapagkat sabi nga, ang mothers ay nakadesign para alagaan, ingatan, i-mold ang kanilang mga anak. Ang mother, sabi nga, nang meron silang mga countless hours na selflessly, andoon yung yung ibig sabihin, hindi nila inisip ang kanilang sarili, kundi ang iniisip nila yung mga anak nila, yung family nila na ibinigay sa kanila ng Panginoong Diyos. At maraming mga rules, kung iisipin ng mga mother, sila ay, sabi nga dito, ng teacher, voice of wisdom. Sa kanila naman kahit nandoon na sila sa nahihirapan o kaya nabibigatan, pero sila pa rin ay nagko-continue na ginagawa nila kanilang responsibility at sila din yung mother na ang mga mother, sabi nga itong kasakasama natin tuwing tayo'y may kalungkutan, tuwing tayo'y nakikiiyak, ibig sabihin sila ay nakikiiyak din sa atin. So, yung impact ng mothers sa atin, sa ating family, maging sa community, sabi nga ito ay napakalalim. Lalong-lalo na kapag ito ang isang mother ay sumusunod sa Panginoong Diyos. Kung ang isang mother ay isang believer na tinatawag, sapagkat sabi nga niya, inuuna niya yung pagmamahal na sa salita ng Panginoong Diyos, pagmamahal sa kapangyarihan at kadakilan ng Panginoong Diyos at higit sa lahat. Lahat ng kanyang gawain, kakambal niya, kasama niya ang prayer, at sabi nga ni, siyempre nandoon yung pagiging righteous niya. At ang godly mother, sabi nga dito, napaka-bless, isang magandang blessing para sa family kung magkakaroon ng isang godly mother ang isang family. Kasi sabi nga dito, ang pattern talaga niya, sinusundan niya, walang iba kundi yung salita ng Panginoong Diyos. So, sabi nga sa Proverbs chapter 31 verse 30,
favor is deceitful and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Ang ibig sabihin, gaano man ang kaganda ng isang babae o ang dami namang borlolo niya sa katawan o marami niyang sabit-sabit o kaya gaano siya kaayos sa kanyang katawan. Pero ito ay lahat, sabi nga, ay baliwala kung wala siyang Panginoon sa puso niya. Kaya nga sabi nga, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Purihin ang isang nanay, ang isang woman na mayroong takot sa Panginoong Diyos. So, marami na rin tayo napapakinggan na kung ano talaga ang isang mother. Sinabi rin dito na kung paano ang Panginoong Diyos pinagpapala niya ang isang mother. Sino pong pumasok sa Google? See? Bakit siya naliligaw ka yata ng landas. So sabi nga sa Psalms chapter 113 verse 9, He maketh the barren woman to keep house and to be a joyful mother of children. Praise ye the Lord, sabi rin sa Psalms 139 verse 13 to 14. For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous art thy work, and that my soul knoweth right well. So, yung gano'n na lang yung comfort na magkakaroon ang isang family kapag nagkaroon siya ng isang godly mother. Ang isang family magkaroon ng godly mother. So, worthy nga daw na i-praise natin ang Panginoong Diyos dahil dyan. So, sino po yung hindi ko nabati sa Sister Myra? Sino mga mothers po kasama ninyo? Rose Bataaran yan? Hello, 7 kami dito at isang father. Kaya, pangalanan nyo na lang po, Sister Vicky. Ma'am Beth, Po. kami na. Nang hindi pa. Nakita ko lang kasi na Yung kung mga, sino yung mga mothers. mga nanay. Nakasama Sister mo. Myra, si Sister Rosalyn, si Sister Rose Manzano ba? Yes. Sister Agapita. Sister Good morning Agapita. sa inyong lahat dyan. Okay, good morning po sa Si inyo. Jingjing. Sister Jingjing. Sister Jingjing. Okay. Nakita niyo ng buntis namin? Okay, so sige, continue natin. So sabi nga sa Proverbs chapter 31 verse 25 to 28, hindi ko na iisahin kasi mahaba yun, hindi ko na babasahin. Pero sabi nga dito, ito nagpo-portray na ang isang woman, ang isang ideal woman, sabi nga ay strong, dignified, caring, at nagre-reflect sa kanya yung walang iba kundi yung kabaitan, yung kadakilaan ng Panginoong Diyos. So, sabi nga dito siya ay nandoon yung pag-provide niya ng wisdom, ng encouragement, maging yung kanyang pagmamahal sa family. Sabi, she is clothed with strength and dignity, at sabi nga, tumatawa siya kahit nandun yung kalungkutan sa kanya. Amen. Kumikilos siya at gumagalaw kahit pagod na siya. So, a mother, sabi nga, ito ay selfless, loving human na nagsasacrifice para sa wants and needs ng kanyang mga anak. Ang mother, work hard para isiguraduhin niya ang kanyang mga anak ay punong-puno ng knowledge, puno ng skill sa ability para maging competent sila as human being. Ang mothers din, sabi nga dito na siya yung paminsan nababaliwala, 'di ba? Para lang siyang ma-appreciate lang natin kung mama, kailangan kong ganito, mama, yung damit ko, mama, yung baon, mama, yung kailangan ko po ng project, puro mama, pero hindi na bibigyan ng kahalagahan yung kanilang talagang presensya. So, sabi nga dito yung mother, ito yung kumakanta sa atin sa baby, parang matulog siya. Ito yung nagda-drive din sa kanyang mga anak na continue lang, kaya mo yan anak, kaya mo yung anak. Sila yung ating mga, ano man tawag niyan, sila yung mga cheerer natin kapag lalo ng ating mga anak na nasa ano bang yung ini-encourage nila
encourage natin sila upang mag-continue na gawin yung tama, mag-continue na gawin kung ano yung nararapat at mag-continue dun sa kanilang mga dreams na ma-fulfill ito. So, ang sabi nga ang mother dito, kailanman hindi mo makikita na tatamad-tamad na nandoon siya nandoon siya kumikilos kahit masakit ang pangangatawan. Nandoon siya na full-time, sabi nga full-time ang kanyang trabaho. Amen. Wala siyang day off, wala siyang rest. Sabi nga kung ang iba ang sa trabaho, ikaw ay nire-require na magtrabaho ng 40 hours in a week, pero ang mother ay 24/7. Ibig sabihin 24 hours times 7 days. Walang pahinga. At sabi nga dito ng flexible siya, willing siyang mag-change ng mga plans niya. Halimbawa, meron siyang inilaang oras o kaya may plano siya para sa kanyang sarili. Kaya niyang i-give up ito para sa kanyang family. At nandoon din siya na ay full-time pa rin ang kanyang trabaho. Sabi nga dito, maging nasa sa kaayusan o maaring nasa problema o maaring nasa kaligayahan, nandun pa rin ang nanay. Hindi pa rin siya nawawala doon. At marami siyang mga bagay-bagay na gini-give up niya para sa sarili niya, para lang sa kanya, lalo na sa kanyang mga anak. So, ang mother, sabi nga, ito ang teacher natin, magmula tayo ay natutong umupo, matutong mag-roll, matutong lumakad, matutong tumayo, at matutong magsalita, at maging hanggang sa matuto tayong tumayo sa ating sariling mga paa. Siya yung nagturo sa atin kung paano tayo magkaroon ng good manners at paano natin i-treat ang iba. Ang mother din, siya rin yung nagpo-provide ng food, ng clothing natin, maging yung mga kailangan ng mga gamot, at sabi nga dito, pati yung laruan ng mga bata. At siya rin yung nagbibigay, sabi nga, ng reassuring hug, yung bang yakap, lalong-lalo na kung nasa frustration ang ating mga anak. At sabi nga dito, ang mother din, ito yung nagtuturo sa atin, nagpakilala sa atin kung sino ang Panginoon. Siya yung nagpakilala na nagre-remind sa atin na patuloy tayong sumunod sa Panginoon, patuloy tayong magkaroon ng takot sa Kanya, igalang natin ang Panginoon at bigyan natin importansya. Ang mother din, ito rin yung nagtuturo sa atin na kung paano mahalin at pahalagahan ang Panginoon at ang ating kapwa. At siya rin yung nagturo sa atin, nagmulat sa atin para para maging maayos tayo, maging matagumpay tayo sa buhay natin. Kapag dumating na yung generation na yun na kinakailangan na rin niya siya tumayo sa sarili niyang mga paa. Ibig sabihin siya na yung kailangang mag-provide sa sarili niya. At yung mother, sabi nga, hindi siya binabayaran na kahit na wala siyang meron siyang nag-iisa lang siya para sa responsibilidad. Minsan kailanman ang parents, sabi nga dito na nandoon kasi ginagawa niya itong lahat ng mga bagay na ito kasi unang-una upang ipakita niya yung pagmamahal niya sa kanyang mga anak at maging sa kanyang pamilya. Kaya sabi nga, i-treat natin ang ating mga mothers as a special lady kasi siya yung gift ng Panginoong Diyos. At kailan may hindi natin siya mapapalitan. Yun lang po. To God be the glory. So, si Sister Vicky muna kasi ang kanyang data. Sister Vicky. Amen. Amen. Kita ko ay masaya rito. At walang naliligaw ng kami nga, andito may isang tatay. Si Sir Dennis. Si Sir Junic, baka sa FB Live. So, nakaka-bless po ang topic natin ngayon. Tuesday. Marinig natin yung mga anak natin hanggang kahapon sa yung preparation, di ba? Hanggang kailan kaya sila mag-preparation. Alam na nila lahat yung ang ganda ng mga sinabi nila kasi nakikita nila sa ating mga nanay. Kaya nakaka-bless po. At ngayon, tayo mga nanay, yan. Good morning po sa ating lahat.
Kasama ko si Sister Myra, Sister Rose Bataan, Sister Judy, Sister Agapita, Sister Rose Manzano, at may dumating, Sister Bibian Meneses. Kala namin, di ba? At ang aming buntis, Sister Tintin, kasama po namin. At tulad ng nasabi ni Sister Beth, yung role ng isang nanay. Na alam ko lahat tayo, kahit nanay na tayo, nakita natin kung paano naging nanay ang nanay natin. Kaya, yun po yun bilang isang Pilipino, yun ang parating sinasabi. Yung kultura ng Pilipino, talagang hindi maalis. Yung sinabi ni Ma'am Beth, dapat yun po yung ugali ng isang nanay na makita ng ating anak. Na alam ko, sa mga anak ko, na mula sa lolo, pinakalula-lulahan, ay alam nila, yun po yung hanggang ngayon, at salamat na may salita tayo ng Diyos, lalong nadagdagan. Yung ugaling Pilipino bilang isang nanay, na sabi na Sister Beth, isang teacher. Totoo po yan. Na, ayan, Sister Tintin nga, nabibiglas ako kasi siyempre kasama ko sila na, ay, ganyan pala ako nung buntis ako. Sabi ko, ako yung nagpapasalamat kasi noong, sila, 4 na anak ko, si nanay ko, wala yan. Sa amin talaga. Pero ang nanay ni Brad Chris, lahat ng anak ko, tatanungin niya kailan ipapanganak, due date ay 1 month before, nandyan na. Kaya naranasan ko din yung nanay na nag-alaga na mga kanyang anak. Kaya yun po yung ginagawa natin sa anak natin. Pag mga anak na yung anak natin. Kaya tulad ng sabi ni Ma'am Ginida kahapon, na yung buntis, yung nanay, may gustong kainin, pero hindi niya kainin kasi buntis nga siya, hindi pwede. May gustong puntahan, hindi niya mapuntahan kasi nga buntis siya. Kaya kanina, nakapakit kami dito, tanong ako ng tanong kay Tintin kasi matarik yung dinalan namin. Kaya mo pa ba? ayan, dumating si Gina po. Ang saya-saya rito. Kasi marami dito. Ayan, oo. Nakakatawa, mas marami kami attendance dito kay Star Myra. Kasi ngayon lang kami pinanula kung Myra eh. Kaya di ba saya-saya at nakakatuwa. Andito. Hindi na yung niluluto ni Sir Dennis. Oh, ay, ang happy family talaga. Nakaka-bless po na may programa tayong ganito. Kaya ako'y naiiyak na sa tuwa. Hindi na, nanay, totoo lahat yung sinabi ni Ma'am Beth. Overtime, extra time, short time, di ba? Walang bayad sa kanilang ng sweldo eh, sabi ni Sir Dennis dito. Totoo po yun, nag-agree Sir Vivian dun. di ba? Kaya lahat ng sinabi ni Sister Beth, alam ko sa lahat ng mga nanay nandito, nag-a-agree din. Totoo po yan. Lalo na, Christian mother tayo, naririnig natin kung ano yung ugali dapat ng nanay. Nga, ikaw yung teacher, totoo po yan, lalo pag pangalan yung anak mo, excited ka eh, na kahit 1-year-old, gusto mo na masabi na niyang, mami, nanay, di ba? Kaya, salamat at nasa PME Baptist tayo, may programang ganito, na andyan, sama-sama tayo nakaka-bless na at nandito yung mga nanay. Kaya, hindi sila nag-stay na hanggang sa kanilang mga anak kung wala tayong salita ng Diyos na sinusunod. Kaya salamat sa PME Baptist Church na nandyan na tulong-tulong na kung paano sasabihin ko lang yung how to honor the mother na ni Ma'am Beth kung ano yung role, kung ano yung mga ginagampanan ng isang nanay. Kaya kailangan po anduin yung pagrespeto, pagmamahal sa ating mga nanay. At salamat at yun po yung nakita din ko kung paano namin nirespeto ang magulang, nanay ni Brad Chris, nanay ko, na talagang lalo na nung wala pa kami sa church, talagang parang umuwi at pag-uwi, dapat may pasalubong na hanggang sila, bibigyan mo ng pera para ipasalubong sa kanilang lola. Kasi talaga sa salita ng Diyos na nag-i-enjoy tayo para makasunod, ini-enjoy natin and not the cursing. May mga problema, pero magabay sa atin. Kaya tingnan po natin yung kung paano natin irespeto ang ating
mga magulang. Sabi sa Deuteronomy 5 verse 16, sabi niya po rito, ayan, mula pa sa Old Testament, ito na yung pinakautos-utos ng Diyos sa atin. Ano sabi dito? Honor thy father and thy mother. The Lord thy God hath commanded that thy days may be long, and that it may go well with thee in the land which the Lord thy God gives thee. Kaya salamat sa Panginoon. Kami, ilan na yung senior citizen? Ako lang ata yung senior citizen dito. Ma'am Gina. Hindi ko alam na si Ma'am Gina. Nakaka-bless. 10 more years para makuha natin yung 70 at lalong 70 plus na. Sir Benny is 69 na. Pero isang tap. Amen. Na, ayun, that thy days may be prolonged. Na, pag andun yung blessing na pinahabang ating buhay, gamitin natin sa Panginoon. Amen. Na, lalo kami, sa totoo lang, na ito na lang din talaga ang buhay namin, lalo Sir Benny. Hindi ko alam kung mag-aasawa pa yan. Kaya, Ikaw nga, Sister Vicky, Sister mag-asawa Vicky, ka pa. ako ang niyan, flower girl muna niyan. Mas bata siya sa akin, kaya siya. Yan. So, nakaka-bless na bilang mga lola, ay hanggang sa mga apo, ayan, magagamit tayo ng Panginoon. Amen. Bilang isang Christian mother, kung ano yung dapat nating gawin. So, pagpatuloy natin na yun yung ipagpipray natin na talagang ako, talagang yun yung pinagpipray ko na sana abutin ko yung 100 years. So, wag lang ugod-ugod Okay na. lang yun, basta malakas, walang sakit. Amen. Saka yung memory pa natin ay andun pa rin. Wala pang, okay lang na maging 150 pa. Amen. Basta wala yung tayong sa Sunday, a-awardan yung pinakamatanda. Sana ma-awardan din ako na yung 100. Hanggang apo sa talampakan ay mag-award sa akin, di ba? So, nakaka-bless. Kaya yun, bilang, kailangan na malaman ng mga anak natin kung paano respetuhin at mahalin at salamat na nakita ng mga anak natin kung paano natin nire-respeto ang nanay. Kaya ganun din po. Kaya marami po dyan sa Proverbs. Punta na tayo sa Proverbs. Basahin ko lang yung mga verses. Sa Proverbs 31. Dali. Tinanda-tandaan ko na dito. Proverbs 31. Sabi niya rito, sa Proverbs, ayan, puro Proverbs na ang bubuksan natin para talaga makita natin Diyos kung paano natin respetuhin ang ating mga magulang. Sabi niya sa verse 8, chapter 1, verse 8, my son, hear the instruction of thy father and forsake not the law of thy mother. Batas ng nanay. Mag-instruct lang yung tatay, pero tayo yung batas. Puro yun. Batas ng nanay, Amen. Kasabi namin. So, salita ng Diyos po yun. Kaya, kailangan ituhin ang ating nanay. 5 verses lang po yung babasahin ko. Punta tayo sa 6 verse 20. Ayan, para sana andyan nakikinig ang ating mga anak na salita ng Diyos talaga na hindi nila makita yung pagbubunga natin, tayo yung batas Di ba? Baka hindi natin nalaman tayo pala yung batas, kaya tayo yung talagang madaldal. Di ba? Sabi niya, chapter 6 verse 20, sabi niya, my son, keep thy father's commandment and forsake not the law of thy mother. Di ba? Amen. Ayun. So, ibig sabihin, ito yung salita ng Diyos. Ang sinasabi. Kaya, andun po. Kaya, pag sabi, may salita ng Diyos din na dapat ang babae tumahimik. Di ba? Kaya sumunod po tayo na nakaka-bless talaga na may salita tayo ng Diyos at makikita ng mga anak natin at lalong-lalo na din po pag yung family tayo, yung mga dinidisciple natin. Amen. Salamat kung nakikinig din yung mga
bumati sa atin. Happy Mother's Day at mga nagpasalamat. Kahapon nakaka-bless kasi si Krisha. Sinabi niya din sa devotion kung paano kami nag-araga ng mga iba-ibang Amen. na mga bata. So, nakaka-bless bilang ako. Yun na yung inspirasyon ko. Yung makita yung mga bunga natin na nagpapatuloy sa pagkain. Kaya, Amen. sunod sa chapter 10, verse 1, puro Proverbs po, yung bubuksan natin. Kaya sa verse Proverbs 1, of Solomon. chapter 10, verse 1, sabi niya, ayan, Wise son, maketh glad. Solomon, a wise son. Ibig sabihin pag wise son, hindi lang ito yung son. Tayo yung Amen. Diyos. Maketh a glad father. But, di ba, a foolish son is the heaviness of his mother. Mother. Yung foolish, yung alam yung salita ng Diyos, pero hindi niya sinusunod. Nakakalungkot pagka yun ng sinabi ni Sister Beth, kung ano yung ginawa ng nanay, kung paano yung pangmamahal sa anak niya mula sa tiyan, ay Amen. babagsak tayo dito na magiging kabigatan tayo ng ating mga magulang. Kaya, po tayo. At sa 19 verse 20, habang Amen. 19, verse 20. 19:20. Hear counsel. verse 20, sabi niya po rito, Hear counsel, and receive instruction that thou mayest be wise in thy latter end. Yun, mga instruction. Yung mga nabasa yung nandyan, thy father and thy brother and thy me at the latter end. Na pag nagpamilya na rin tayo, ay nandoon. Na ano yung minana natin? Yung salita ng Diyos. At ganun din ang nanay, sabi nga, may narinig, mag-ingat tayo. Kasi nga, kung nasabi ko na, hindi na yan mababawi. Kaya ang ganda, pagka puro salita ng Diyos, talagang yun po yung tatanim at tatanim na minsan. Akala mo walang, hindi sila sumusunod, ay andyan. Pag sa prayer, yan yung parating sinasabi, ang sandata ng isang nanay, panalangin talaga. Para makasunod natin yung tungkulin bilang isang nanay. At sa chapter 20, verse 20, ito na naman, sabi niya dito, pa rin dyan sa Proverbs, sabi niya sa 20 verse 20, also curses his father and his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness. Amen. Yung sabi dito na yung sa cursing, hindi lang yung mumurahin mo, yung lang, hindi mo, yun lang yung, kasi nga, talagang dapat, talagang yun yung alam na ating mga anak at tayo, na kahit saan tayo pupunta, kahit hindi nga ikaw mismo na nagsasalita sa iyong magulang, ay naririnig ng Panginoon yan. Amen. Right. Time na hindi po tayo sumusunod. Unang-unang Diyos. Kaya asaan yung blessing doon pagka hindi tayo susunod at hindi natin sinusunod na sabi nga, walang magulang na nag-isip ng ikakasama ng anak. Lahat. Amen. Ako establish talaga kay Ma'am Jenny. Nasabi niya na may gustong kainin. Ayun, tulad ni Ma'am Tintin, pagpunta namin sa Anda nung nandun na talagang masaya, sabi ni Pastor, sayang, hindi nakasama sila Tintin. Kasi nga, hindi nga pwedeng magbiyahe, matatakad. Kaya, papanood natin yung video namin. Sana nandun. Kaya, totoo po yun. Totoo po yun. Nanay, lalo na, living room, ay nako. Kaya, sumunod lang po tayo sa Word of God. At 23 verse, sabi niya po rito, sa chapter 23 verse 22, sabi niya, hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother, when she is old. Diba? Matanda na, huwag natin mapabayaan. Nalaman natin tayo inalagaan si Chan ng ating nanay. Ganun din, lalo na sa totoo lang, sabi nila, ang hirap alagaan yung ulyanin. Baka mas iyakin pa yan na tayong bata, baka mas iyakin pa tayo. Nasabi nga, maramdamin daw yung tanda na. Kaya sana kung inabot ko yung 100 years old.
Diba? Kunting ano lang yan, sabi nila, bingi. Eh, bakit? Naririnig naman niya, magtatampo na yan, di ba? Pag matanda na. So, Hindi, maramdamin talagang mga matatanda. Pero, yun. Sana wag akong ganun. Sana din ako. Wag ganun. Sana, Sister Vicky, tumanda akong wag ganun. Matampuhin. Sa nanay ni Sir Raymond, si Nanay Daddy, sabi niya, alam mo, maganda yung alam nilang bingi ka. Kasi pagka ayaw mo yung sinasabi, o kung hindi mo narinig, kahit narinig mo, sabi niya. Di ba si Nanay Daddy, yung pinakamatandang choir member sa taas? Yes, oo. Choir member pa yon. Si Nanay Daddy's. Nanay ni Brad Raymond. Pero meron talaga siyang diferensya sa pandinig. Yung verse na may share ko, ito yung sana nandiyan yung mga anak natin at kahit tayo mismo. Tayo na, lalo na yung mga dito na may nanay pa. Sabi niya dito sa verse 23, verse 22, sabi niya, hearken unto thy father that begot thee. Yan, hanggang sa ating tatay. And despise not thy mother when she is old. Kahit na uli-ulyanin na kami, kahit matanda, ano na kami. Pagtiyagaan. Pagtiyagaan. Mahalin. Alagaan. Amen. So, yun lang po yung, ano sabi? Ayan. Ito, may comment daw si Nanay Lina. Sabi niya, good morning to all mothers, lalo na sa PMA mothers na magigiting, Happy Mother's Day. Amen. Ang nanay walang katapusan hanggat buhay. Andoon ang pagmamahal sa mga anak. Lalo na sa mga apo. Wala. Hindi. Magkalapit sila sa Diyos. Totoo po yun. Alam din ni Sister Tintin niya kung gaano ko kamahal si Mama. Amen. Yun na kasi daw yung bonus. Diba? Yun na yung kita mo yung apo. Kahit na mapagalitan sa preaching, di ba? Careful. Amen. Yan natin. Kumbaga, yan na daw yung tupo natin di ba? Yes po. Share ko, masaya po ang nanay na may salita ng Diyos. Yan Amen. po. Mamaya na muna namin pag-isa-isahin yan kasi ang dami na. Isang tropa na yung kasama mo dyan. Dito na muna si Sister Irene. Amen. Amen. Good morning sa ating lahat. At sa lahat ng mga mothers, Happy Mother's Day. The whole month of May, nagsa-celebrate tayo about Mother's Day. Kaya nga, magpakasaya tayong mothers. Kasi araw natin. Ayan. Sa lahat ng mga nanay, Happy Mother's Day. Ayan. Kaya nga, tayong sabi ni, thank you sa mga nagsalita kay Ma'am Beth, Ma'am Becky. Sabi ni Ma'am Beth, ang nanay ay 24/7. Yan, totoo po yan. Lalo na pag may sakit sila, 24 hours ka walang tulog, nagbabantay. Samantalang asawa natin tulog. Yan. Ugot. Talagang ganun po ang isang nanay. Kaya nga lahat ng kapag may naririnig ka patungkol sa anak, kabigatan ng nanay yan Right. Sabi nila, sino ba yung nanay niyan? Yan. Kaya kung may kapalpakan yung anak, yung nanay ang lagi ang sisi. Right. Kasi tayo talaga yung accountable. Tayo yung nag-aalaga, tayo yung nagtitrain, tayo yung naiiwan sa bahay palagi. Na ang isang mother ay merong mabigat na responsibilidad na nakaatang sa balikat. Kaya nga bilang isang nanay, ay kailangan gampanan natin yung ating tungkulin sa ating mga nanay. Na kahit nagpapasawayan, talagang andun pa rin yung kailangan mahaba ang pasensya mo na itutuwid mo talaga kahit talagang gusto niyang bumaluktot. Parang gusto mo nang pugutan, pero hindi mo pwedeng pugutan. Pero talagang andun yung patience mo na kasi sa'yo galing yan kaputol ng pusod mo. Man. Kaya kung may nasasabing negative patungkol sa ating mga anak,
tayo yung number one na unang nasasaktan, yung nanay. Amen. Kasi lahat ng sisi sa atin na lagi nating nasasabi ay, hindi naman ako nagkulang, ang dami kong itinuro. Na parang ang pakiramdam mo, wala kang naituro, pero andun pa rin yung ang Diyos ang nakakaalam kung paano mo tinuruan yung nanay. Kaya nga, ang nanay ay ang first teachers sa bahay. Amen. May responsibilidad tayo na kung ang anak natin ay hindi natutong magbasa, ang sisi, di ba, ang nanay? Kasi siya ang kasama eh. Kaya nga nung maalala ko yung aking anak ay 3 years old pa lang yung panganay. Talagang pinakilala ko na yung mga letters. Kasi gusto ko matuto siya, lahat ng shapes, mga numbers, mga colors. Talagang Yan kasi yung basic. Amen. Kaya nga, hindi tayo masisisi kung ang sagot natin ay natuto. Kung hindi natin natuto, pa rin yung, sa atin pa rin yung sisi, pick-up natin. Kaya tayo mga natin, dapat nandun yung diligence, sabi nga, tuluan, sabi nga sa Deuteronomy. Tiyagaan natin. Sa Deuteronomy 6, na ang sabi ng Panginoon dito sa Bible, verse 7, and thou shalt teach them diligently. Sinabing diligent. Nandun yung pagpupusipi, Amen. pagsisikap, sisipagan natin. Sabihin mo, pagod ka na sa trabaho. Amen. Nandun pa rin yung pagtuturo, lalo na yung salita ng Diyos. Mic po ni Mayri. Okay. Ang isang nanay ay siya yung first teacher sa tahanan. Ayan. Na andun yung dapat matuto tayong sikapin o meron tayong pagsisikap. Nasabi nga sa chapter 6 verse 7, and thou shalt teach them diligently. Nakasama dan yung pagsisikap, pagpupursige. Tiyaga, andyan yung patience mo. Diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, habang nakaupo. Amen. And when thou walkest, habang naglalakad kayo. By the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Amen. Na, di ba, habang siya ay nasa age na siya ay matututo pa lang maglakad, kasama mo lagi siya. Kahit sa pagtulog, bago matulog, tuturuan mo siya. At hanggang paggising, di ba tinuturuan natin silang good morning, na para matuto siyang mag-greet. Amen. Saka yung mga ganong age yung mga talaga. ganong age. Nagpupuno siya sa memory niya. Yan, dapat tanong, di ba? Dapat mapuno yung memory niya ng patungkol sa Panginoon. Na kaya nga, careful tayo pati sa pagsasalita, hindi tayo dapat mariringgan na nagmumura. Yan. Kahit nung unbeliever pa kami, ayaw namin yun sa tahanan na may nagmumura. Kaya nga yung panganay namin, si Christian, hindi siya natuto. Kaya nga nung siya nag-aaral na sa elementary, may narinig siya, Mama, di ba bad yun? Oo, alam mong bad, huwag mong gagayahin. Ganun, nagkakaroon sila ng curiosity. Curious na sila na tatanungin nila yung nanay. Maganda yung nagtatanong sila. At tuturo na natin na ito yung dapat mong sinasabi. Ito yung bad words na hindi mo dapat sinasabi. Lalo na ngayong tayo ay ligtas na, meron na tayong Bible, meron na tayong susundan na manual, pattern, yung Bible, na kung saan nandun tinuturo yung paano mo siya i-correct, i-reproof, bibigyan ng instruction, na kagamit-gamit talaga, profitable for doctrine, sabi nga yung Word of God. Sapagkat ito inspired galing sa hininga ng Panginoon, na kung babasahin mo ang Bible, wala siyang itinurong hindi maganda. Lahat mabuti. Meron pa yung sa Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tapos yung second, honor thy father and thy mother, which is the first commandment. With promise, ano yung promise niya? Long life, di ba?
Kung babasahin mo yung Ephesians 1-4, talagang andun yung pagtuturo na hindi na tayo mangangapa na mahihirapang magturo sa ating mga anak sapagkat may pattern na tayo. Kaya yun yung i-apply na natin. Yamang naririnig na natin yung salita ng Diyos, may Bible na tayong hawak, ito na yung ating pattern, hindi na tayo malilito o sabing maliligaw. Yan, sapagkat ito na yung ating parang pinaka-outline na susundan, pattern. Ang gagawin na lang ay i-apply natin kung ano yung itinuturo ng Bible. Pati yung sinasabi na dito sa Proverbs chapter 31 verse 26, ang isang virtuous woman, sabi rito, she openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Yes. Na kung magsasalita man tayo, careful tayo, dapat laging may wisdom. Yan. Ibig sabihin, may prudent ka, nag-iisip ka muna kung ano yung tama na dapat mapakinggan ng anak natin. Kaya pag sa bahay, careful tayo. At in her tongue is the law of kindness. Kung tayo man ay magsasalita, dapat may law of kindness, kabaitan. Kung tayo man minsan nagkakamali, ay hindi tayo perfect. Pero ang gawin natin, ipag-pray natin. Kung nakapagsalita ako ng hindi maganda, tarang pray ako sa Panginoon, humingi ako ng sorry. Bakit ko nasabi? Tapos, yun, sinasabi ko rin sa anak ko na nagagalit kasi ako, bigla ako nakakapagsalita ng hindi maganda, pero wag ka kasing magpasaway. Ganon. Kasi yung talagang bugso, kaya nga sabi ni Pastor, wag kang mamamalo ng galit, may galit. Yan. Kung papaluin mo man siya ay merong pagmamahal na may concern na papaliwanag natin na pinalo kita dahil may ginawa kang kasalanan. Hindi naman ako namamalo ng walang dahilan. Hindi naman kita papaluin kung wala ka namang ginawang kasalanan. Na sasabihin na, lagi ka na lang nagagalit. Yan. Nagagalit ako pag mali yung ginagawa mo. Yan. Normal yun sa isang nanay na nagagalit. Sabi nga sa Bible be angry and sin not. Kahit galit na galit ka, huwag kang magmumura. Yan. Kasi yung iba ang ginagawa, nagagalit na, minumura pa yung anak. Na hindi dapat tama yun. Na tama yung kapag nakikinig tayo ng mga preaching ng ating pastor. At talagang natututo talaga ako, marami akong natutunan sa pulpito na tuwing nakikinig ako. Na sabi ko, yan yung sasabihin ko sa anak ko. Yan yung gagawin ko. Na bagamat hindi tayo perfect, hindi natin na gagawa lahat. Pero nandun yung pagsisikap, di ba? Pinagpe-pray din natin yung ating sarili na laging maging kalmado pag nagagalit. Kasi baka mandilim paningin mo, mapatay mo yung anak ko, tapos bigla ka magsisisi. Bakit ko nagawa yun? Huli na ang lahat. Di ba? Magsisisi ka, huli na. Kaya nga, dapat lagi nating isipin, i-apply natin yung Galatians, sabi ng pastor. Galatians 5:22-23, yung fruit of the Spirit, nandun dapat yung love, yung joy, yung peace, gentleness, yung patience, goodness. Yan. Di ba yung long suffering, patience, habaan natin yung pasensya. Dapat meron tayong temperance. Kahit gustong-gusto mo ng pingutin, tirisin. Talagang andun yung pagpipigil mo, temperance, talagang magpipigil ka. At yung gentleness, hindi tayo dapat gumagamit ng pananalita na ma-offend yung ating mga anak. Lalo na kung nagkakaisip na sila, tumatanim sa isip nila yan, maaring sila ay magkokos ng rebellion o yung magre-rebelde sila dahil si mama ganito, ganyan. Pero paliwanag pa rin natin na kaya ako nagagalit dahil mahal kita. Ayan. Hindi ako nagagalit ng walang kabuluhan na basta-basta na lang nagagalit. Ayan. Dahil mahal natin sila, tayo ay nagagalit pag may mali silang ginagawa. Kaya andun pa rin yung patience dapat natin na diligent, na turuan pa rin natin. Kasi ang mga batang yan, sila yung unang disciple natin. Disciple. Kaya nga, discipline. Nakaduktong yun, yung discipline. Bilang disciple natin. Tayo yung discipler nila. Dapat hindi tayo makitaan ng hindi maganda.
tayo yung dapat magmumold sa kanila, magtuturo as Amen. a mother. Yan. At dapat, sabi nga, happy is the mother when she is able to teach her children. Amen. Diba? Masaya Yes. tayo kung kayang-kaya nating turuan sila, lalo na kung salita ng Diyos yung ating itinuturo sa kanila. Lamang po, Happy Mother's Day. Thank you, Sister Irene. Sabi nga ng pagtiyagaan natin. Yung lalo mga bata ng lang mga makikita silang mga small things, itatanong nila yung kasi nga curious nga sila kasi nagagather nga sila ng kumbaga sa naglalagay sila ng memories o kaya tinatandaan nila yung para sila yung maraming matututunan. Natatanda ko nung si Jan nung maliit, ang tanong niya ay ano po ang gamit ng windows, ano po ang gamit ng door, na kung ikaw ay tumigil ka yan, di ba? Pero ikaw, ipapaliwanag mo sa kanya kasi tuwang-tuwa kang ipapaliwanag ituturo. Ngayon naman kahapon nga lang si Teo, habang kami naghihintay ng sasakyan, ang tanong naman niya kakaiba. Lola, who build the people? Sabi ko, hindi build, create. It's God. Tapos, who build the building? It's the man. Mga ganun. Ang dami niyang tanong na kung sinong gumawa ng ganito. Pero sabi ko, it's man-made, it's God-made, mga parang ganun. Pagtsatsagaan mo talaga kasi nag-aano nga siya ng information na isinasaksak niya. Ngayon kung hindi mo pagtsatsagaan, walang matututunan yung bata. So, Sister Benny, at napahaba na naman ating mga kwento. Amen. Tapos na po. Kasi naisabi na lahat at pare-parehas po tayong mga good morning po sa lahat po ng mga mothers at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood na sa FB Live. At Happy Mother's Day po sa mga mothers. Bagaman hindi po na isa-isa po na nabati ang mga mothers ng Happy Mother's Day ay andun na po yung talagang awatable. Understandable. Yan po na pare-parehas po yung tayo na mga mother na kung ano po yung na kagisna natin sa atin pong mga magulang. Kasi ngayon po, ang mga kabataan po ngayon ay parang wala nang pagpapahalaga po sa pagtuturo ng magulang ngayon. Parang ang magulang na po ngayon ang tinuturuan ng mga anak. Dapat hindi po maging ganon. Hindi po pwedeng maging ganon. Kasi pagtiyagaan po, ang sabi nga po ni Sister Irene, Sister Beth, na pagtiyagaan po natin ang ating pong mga anak. Ang sabi po dito sa Proverbs 31 lahat po tayo. Proverbs 31:10, who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Hindi po natin matatagpuan talaga yung virtuous woman. Wala pong sa virtuous woman po talaga kasi tayo makakagawa pa rin tayo ng hindi maganda at mali na pero wag po nating gawin na yung pong dapat po nating gawin bilang isang nanay ay makita po talaga ng ating pong mga anak. Ano ba yung virtuous? Yung po yung banal, mabait, mabuti, pero hindi tayo mabait. Hindi po ba? Lalo na ating mga anak ay sinasaway po natin sa kanila pong mga kalokohang gawain. 'Di ba? Hindi nila makikita na tayo mabait kasi sa kanila hindi po tayo mabait pag ganun na tinuturo po natin yung dapat na ituro sa kanila. Sabi po dito sa Nagiging devil. kaya nga. Yan. Pero dapat po na ang nanay ay sa Proverbs 30:31 po. Dapat give her of the fruit of her hands and let her works praise her in the gates. Ang dapat po na makita po na 30 po pala yun. Favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Dapat po na bago ang lahat ay may pagkatakot po ang nanay sa Diyos. Fear of God, respect to God. Yan po yung na dapat pong mangyari. Na ituturo po natin sa ating pong mga anak.
at sa atin pong mga apo or yung mga hindi natin, yung nakakasalamuha po natin ng mga nasisiran po nating mga bata, ganon. She respect her husband. Sabi po dito na yung sa 31:11 po, the heart of her husband that safely trust in her so that he shall have no need of spoil. Yun nga po, she respect her husband. Na yung pong husband natin ay di po ba siya po yung nagtatrabaho, kumikita ng pera para sa ating pamilya, na hindi po tayo hindi po natin sinasayang yung pinaghihirapan po ng ating mga asawa, na dapat pahalagahan po natin yung ganun na tayo pong mga nanay, tayo po yung nagpapahalaga sa kinikita ng ating mga asawa, ganun po. Masino po tayo sa ganun. At sa 12 po ay she will do him good and not evil all the days of her life. Na yung ating asawa, napapagod siya maghapon sa pagtatrabaho, na dapat asikasuhin po natin bilang isang nanay. Bagaman ako po ay wala na pong asawa, pero ipinaramdam ko po sa asawa ko po nung ako ay merong pa po yung asawa ko noon. Ipinaramdam ko po talaga sa kanya yung aking pag-aasikaso, na from head to foot po talaga yan. Yung asawa ko kasi sundalo, nakagayak na po lahat yung sa everyday yan, na ako po ang naggagayak ng kanya pong uniform from head to foot. Ayan. At bagay, yung asawa ko hindi naman naliligo ng mainit. Ipagpapainit ko pa yan ng tubig kung sakali. Yun po yung dapat na mangyari sa ating pong mga asawa. At dapat maging loyal po tayo sa ating pong asawa. She is industrious. Yung tayo po ay dapat ay maging industrious, masipag. At gawin po natin yung dapat pong gawin sa tahanan. Bagaman kahit na po tayo, yung nasabi nga po ni Sister Irene kanina, na kahit may sakit, hindi po tayo pwedeng magkasakit na nanay. Tayo kasi kahit na may sakit, iniintindi pa po natin yung ating anak, asawa, kung may pagkain ba sila, merong maaayos ba yung kanilang gamit, ganon. Ay talaga po, ako po noon, lalo na po nung nawala po yung aking asawa, ay kahit na ako ay may sakit, ay talaga pong bumabangon ako yan. Ginagayak ko po yung pagkain at baon ng aking mga anak noon. At yan po yung hindi po nila makakalimutan sa akin talaga. Na tayo nga bilang isang nanay, andun nga yung pagtuturo sa mga anak natin. Kaya po, maliliit pa po yung aking pong mga anak no, natuto na po sila na kasi ako nga din, sakitin din po noon, pero sa totoo lang po, ay kahit na may sakit, andun pa rin na gumagawa. At hindi po natin hahayaan yung ating mga anak, ating asawa na may sakit, kahihiga ka na lang ng hihiga. Ay, hindi po talaga, yan. At tayo po ay dapat maging malakas tayo sa isip, sa gawa. Yan, sa natin. Hindi po tayo emotional na mga nanay. Sabi po sa 31:17, sabi po, she girded her loins with strength and strengthened her arms. Na dapat po tayo ay malakas. Bagaman, ando po yung napapagod po tayo dahil maghapon nagtatrabaho. Pero wag nating gawin iyon ating pagkapagod na maging dahilan po para hindi tayo gumawa. Yun po. Na tayo po yung magmi-minister. She is not self-serving. Hindi po tayo na tayo po ay hindi hindi po tayo inaasikaso. Dapat tayo po yung nag-aasikaso sa ating pong mga anak at mga asawa, na she is not self-serving, sabi nga. Na sabi sa
Proverbs 31:18-21. She perceiveth that her merchandise is good, her candle goeth not out by night. Na hindi po hanggang sa gabi po ay hindi po tayo tumitigil sa gawain. Yun po. At she layeth her hands to the spindle and her hands hold the distaff. She stretcheth out her hand to the poor. Yes, she reacheth forth her hands to the needy. Na tayo po kahit na wala, kung minsan ay tumutulong tayo sa iba. Yan. Ganun po ang ano natin na mga nanay. Matulungin dapat tayo. At yun po yung napakahalaga po na gawain ng isang nanay, bagaman di po tayo matatawag na virtuous kasi nga wala pong virtuous woman talaga. Makakagawa tayo ng hindi maganda. Pero andun po yung tungkulin po natin sa ating pong mga anak na sabi nga, si Sister Rose nga, nung nag-testimony na sabi niya yung nanay niya alas 3 pa lang ay gumigising na. Ganun po tayo talagang mga nanay. Yan din po yung nakasanayan ko sa akin pong nanay. Na nakita ko sa akin pong nanay yan na bagaman hindi kami nagkasama ng matagal ng nanay ko dahil grade 5 pa lang ako, nawalay na ako sa kanya. Napunta ako sa aking auntie, yung kapatid ng nanay ko na bunso. Siya po yung nagpaaral sa akin hanggang sa ako ay nagdalaga hanggang sa nag-asawa. Pero nakita ko rin po sa aking auntie yung kaugalian ng isang nanay na tinuturo niya. Kaya kahit na mga lalaki po yung mga anak ng auntie ko na yon, ay ang gawaing bahay, mas masino pa po sila kaysa sa babae. At yun po yung kahalagahan talaga ng nanay na nagtuturo sa tahanan ng kaayusan at yung sa pagtatrabaho. Hindi mo sasabihin na lalaki yan. Hindi nila dapat gawin yan na kahit sa asawa ay hindi natin pwedeng sabihin na wag niyang gawin yung gawain ng nanay sa bahay kasi yung iba kasing mga tatay sinasabi nila na undress daw sila pag sinasabi na naglalaba, naglilinis, nagluluto. Hindi po. Na yun po yung dapat na gawin din po ng isang tatay na tulungan ng kanyang asawa. Bagaman marami pa po talagang masasabi. Kaya kung iisa-isahin po talaga natin ay marami po na hindi tayo matatapos. Kaya yun po yung katungkulan po ng isang nanay. Amen. To God be the glory. Tama, Sister Benny. Kung isa-isahin natin itong Proverbs 31, bawat verses nito, nang tayo ay abutin pa next week bago tayo makatapos. So, ito lang po, nung sabi nga dito, sa 27, she looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Yun, sabi nga, kahit may sakit ka, may nararamdaman ka, iniisip mo pa rin sino kayong nagwalis, nahugasan na kayong ganito, may nagluto na kaya. Amen. Nang kahit masakit ang iyong pangakatawan, tatayo ka kasi number 1, sabi nga, nung nasa NGO pa ako, i-share ko lang, nag-aaral kasi kami ng mga, yung causes ng bakit itong bata na ito naging CICL. Anong CICL? Children in Conflict with the Law. Ibig sabihin, meron siyang mga, mga na-violate na sa batas. Ayun, nandun yung pagnanakaw, number 1. Ngayon sabi, bakit yung kinokose ng ganito? Kasi unang-una sabi nga, napaka-importante yung food sa ating family. Pinapakain natin sa tamang oras, binibigay natin ng makakain. Kasi kapag sila ay gutom, dalawa lang pupuntahan yan. Amen. Aalis sila sa kanilang bahay, maghahanap sila ng ibang bahay na may mapagkakainin. Yes. Number 2, sabi nga matututo silang magnakaw. So, ganun napaka-importante nga, sabi nga, hindi dapat yung, dahil kasi naging tamad tayo bilang isang nanay, naging malaking impact yun sa ating mga anak. Right. So, kaya ang pagiging nanay nga, sabi nga, kinakailangan tayo maging meticuloso sa lahat ng ginagawa natin. Talagang sinisipat natin lahat ng ating gawain kung ito ay tama. So, yun lang po mai-impart ko sa inyo. Nang dito sa Google muna si Sister Emilia.
Amen. 1 minute. Okay ba yung Brad Juni. Good morning, Brad Juni. Tatay Juni. okay ba yung audio po? Good morning, Okay, Sister okay. Emilia. Good morning sa ating lahat. Happy Mother's Day. Sa akin Amen. naman ay yung sabi nga kahapon na encourage natin yung mga anak, yung mga ibang pamangkin kung pamangkin sa church para yun yung perfect na magandang influensya na sa ating pamilya. At yun lang po. Thank you. Amen. Thank you. Ang bait ni Sister Emilia. 1 minute lang. Si Kangay Lakay. Nakakahiya naman hindi ka tawagin. Nandiyan ka sa Google. Good morning. Amen. Hindi kasi nagre-reflect yung comment sa FB, kaya nag-shift ako sa Google. Okay. Unang-una, Happy Mother's Day sa inyong lahat. Amen. Thank you po. Sa atin, lahat pala. Bakit nanay ka na? Nanay siya doon kasi Nanay. wala siyang Tama lahat yung mga sinabi ninyo. Hindi mapapasubalian ang Amen. isang nanay sa kanilang ginagawa. Diba? Amen, Lakay. Kaya yung mga nanay na hindi pa gaanong Nagiging nanay. nakakaintindi ng isang pagiging nanay ay Amen. lagi kayong makinig sa devotion ng mga nanay. Amen, Brad Juni. Yun lang po kasi 1 minute ang sinabi. Okay, masunod, Lakay. Masunod. Sa Sir Vicky, magsasalita pa ba ang inyong mga katropa? Tik-tik, ano lang na daw, 30 seconds. Ang dami nila. Sister Myra. Yan pa, ganyan na lang. Ayan. Okay, hindi na kayo magsasalita. Dito na lang sa studio nga, Rod. Si Sister Cherry? Meron ba? Sige. Sorry. Salamat din po ako sa Panginoon na ingat niya sa atin na buong member. Lalo na po sa aking asawa. Salamat kay Sir Dennis na siya yung tatay namin dito sa tahanan. At Father's Day, mga fathers, sabi nga ni Pastor, all month na, 1 month na May na mga nanay ay tayong bida. Sorry na. Tayong ay, ma'am. Ayun, basahin yung kay Pastor. Nawala. Basahin yung ni Pastor. Salamat din kay Pastor RJ. May comment si Pastor. Natin. Yun lang po agad. Mother's Day sa atin lahat at sa mga Oo nga eh. Ito din pala, Ma'am Elsie, nandyan daw kayo sa FB Live. Yes. Namiss din namin kayo. Amen. Ng buhay namin. Thank you. Amen. Mother's Day sa ating lahat. Thank you. Kulang tayo na nanay. Ay, sorry. Tayong mga nanay. Dapat ingatan din natin ang ating kalusugan para nandiyan tayo para bantayan. Yun lang. Happy Mother's Day. Good morning po lahat ng mga naranasan may kasibag. May kulot ng anak ako. May anak ako. Kapalan ko na tinutulungan
magiging nanay. Kasi yung talagang sa 2 beses na cesarean ay talagang andyan ako na alaga sa kanya. Yun, to God be the glory. Amen. Mandina. Hello. Happy Mother's Day lahat ng mga mothers. Sa akin naman, morning. Tama po yung mga nanay. Kahit may mga sakit, nandyan po ang pag-aalaga at sa pag-i-discussion sa akin si Brad Acerto. Yun lang po. Yan. Yan. Good morning sa ating lahat. Sister, ako, andyan tayo na nagpapatuloy ng hanggang sa church sa taas, hanggang dito na bumaba na tayo. Salamat ako kay pastor na siya lagi ang nagtuturo sa atin na yung sabi niya na tahimik lang tayo sa bahay, sumunod, dapat tayo ang good example, magturo sa ating mga anak. Sila at yun na nagpapasalamat ako na doon. Sabi ni pastor na tayo dapat ang maging prayerful sa bahay. Nagawa ko talaga ng yun nga, si John Michael na nasa Saudi. Pinag-pray ko lahat sila na una-una yung good health. Lalo na wala akong yun talagang pinagtsatsagaan ko hanggang yung sa apo ko na si Linnell yun. Yun talaga siguro ang role ng nanay na katapos yung mga anak ay andun apo na naman ang turuan. And nagpapasalamat ako na kahit na gano'n malakas pa rin tayo na sumusunod sa mga pastor at isang salamat po yung good health natin. Malakas pa rin. Muli po sa tumating. Muli po, thank you po sa devotion. At every Friday naman po ay talagang nararamdaman po natin ang pagmamahal ng isang ina. So maraming salamat po. Happy Mother's Day po sa lahat. Bilang isang nanay na rin po, ay nagpapasalamat dahil talaga naramdaman po yung lahat ng sinabi niyo po ay nandiyan po talaga naramdaman ko po. At mula sa aking nanay, at ako po bilang isang nanay na din, ay ganyan din po. Na talagang, sabi nga ay may nabasa po ako na sa isang nanay ay hindi mawawala po yung pag-aalala. Kahit na may asawa na yan. Nandiyan talaga. Kaya nagpapasalamat po dahil wala po, hindi po may kukumpara po talaga yung mga sakripisyo ng nanay. Lahat po dito, kahit po mothers po dyan, ay kitang-kita po yung pagmamahal at sakripisyo ng nanay. Kaya salamat po dahil may salita ng Diyos. Tama po natin yan po yung natin na sabi nga po na bilang tayo po yung kasama parati ng mga anak po natin ay tayo po yung pinaka-example ng mga anak. Kaya salamat po sa yung example din na kaya nabanggit nga po yung pagle-labor kasi yung kakaraan na check-up ko po sabi nung isang nanay kasi nagkukwentuhan magle-labor na naman tayo. Bigla naisip ko, oo nga, magle-labor na naman. Sige po, yun po, thank you po. Thank you. Sister Dennis po, kasama. Hello. Kita niyo po. Sister Rose Bataan. Dennis. Ay, morning, Brad Dennis. Good morning. Good morning, Nanay Dennis. Alam ko, masaya po naman kasi malapit na ang Quincenas Ganun ba yun? Yung iba hindi masaya kasi kulang daw. Okay. Sino pa? Sister Elsie, nakakatuwa. Namin, siya. Sister Elsie, ano yung, mo, verse mo? Na, bilang isang nanay. Sister Elsie. So, Mr. sa comment na daw niya dito. Kaya, sa Sunday, punta ka rito at Mother's Day celebration natin. Sister Kelsey. So, lang po. Yung bisita namin kagabi. Dalaga pa yan. Okay. Okay na kayo, Sister Vicky? Okay, tama nga po yun ng kahit
wala na sa poder ang ating mga anak o kaya may Amen. sarili na silang family, hindi pa rin nawawala yung prayer natin sa kanila. Amen. Yung kanilang safety, yung kanilang kaayusan, at maging yung higit sa lahat yung maging tunay na Kristiyano. Okay? Si Sister Cherry? Amen. Dahil overtime na po, maraming salamat po sa lahat ng mga mothers at Happy Mother's Day. Ayan, nagpapasalamat po ako. Happy Mother's Day po sa ating lahat. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kung wala ako dito, hindi ko alam kung paano, biblically turuan yung mga anak, disiplinahin yung mga anak. Although hindi tayo perfecto, pero ito yung manual po natin na siyang susundin po natin. Ang gagawin na lang po natin is i-apply po ito sa pagtuturo sa mga anak natin. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yun lang po. To God be the glory. Sir Risa? Masakit ang ulo. Migraine. Good morning po. Pasensya na po, may bigkis ang aking ulo kasi masakit talaga. Almost 1 week na. Hindi ko pa alam kung saan ang kakapain ko dito. Kalahating ulo. Masakit. Ayan po. So, good morning po pala at Happy Mother's Day po sa lahat. At maraming salamat po sa mga host, sa mga natutunan po natin. At lalong-lalo na po ako na mother na mainitin ng ulo. So, palamitin na natin. Ayan po. So, maraming salamat po and God bless po. Amen. Yun lang po. Marami pang masasabi ang mga nanay. Pagdating sa ganong topic, marami talagang maikikwento. Pero, kailangan nating ikat na yung time. Okay? Pero bago tayo ay mag-close, batiin lang natin sila sa mga line na hindi ko nabati kanina. Si Ma'am Apple, good morning. Si Sister Veronica Pilada, good morning po. Sabi nga niya dito, nanay ay ang ilaw ng tahanan. Si Pastor RJ, good morning po. Si Sister G, Arong, si Ma'am Alicia, si Brother Erwin, good morning sa inyo. Si Sister Josie de los Santos Pilita, and ang sister-in-law ni Sister Vicky, si Lina Pahariliaga Pantalyon, sino pa to? Aking classmate na Sister Nelda. Si Nelly Chimitok Natura. Good morning. At kanina din nakita ko si Nanay Lina, si Sister Julian Bulyago, si Sister Georgie kanina nakita ko. Pero hindi ko na kasi ngayon hindi ko na kasi ma-scroll yung iba, hindi na lumalabas yung kanilang mga names. At yung aking pamangkin na si Lani Lynn Manansala. Good morning, Happy Mother's Day. Okay, so hindi ko na rin nabasa yung comment ni Pastor RJ. Pero actually nakita ko si Ma'am Sheila yung nag-comment po. Ano yon? Good morning, Happy Mother's Day sa ating lahat. Ako, Ma'am Minister Cyril. Oo. Amen. Ay, oo, si Sister Cynthia. Sister Cynthia, good morning, Happy Mother's Day, Sister Cynthia. Oo, nakita ko siya kanina. Hindi na kasi lumalabas ngayon sa ating... Wala na. Ito. Kung sino yung mga dapat, yung comment ni Pastor, sabi nito, dapat pasalamatan natin ang mga mothers, hindi lang sa buwan ng Mayo, kundi always thank God for them forever. Let us reach our this Sunday. Tama po yun. Thank you po, Pastor. Dahil Mother's Day, hindi po. Dapat pahalagahan din natin yung presensya nila sa araw-araw. Yung, sabi nga na kahit wala kang, hindi ka umimik, yapusin ka lang ng iyong anak, ito ay sobra-sobra na. Okay? So, closing prayer na tayo. Wala nang pang iba na hahabol. Wala na so far. Okay, si Sister Irene naman ang closing prayer natin. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa oras ito. Salamat po sa lahat ng mga narinig namin. It's a blessing na makapakinig ng salita mo, Lord God.
tulungan mo po ang bawat isa sa aming mga mothers na patuloy naming maturuan ang aming mga anak at maging good example kami sa kanila, pati sa mga aming dinidisciples. At dalangin ko po na marami pa po kaming maabot na kaluluwa, mga mothers na maturuan sa areas, ganun din po sa mga kabataan. At dalangin ko rin po na kayo po siyang mag-provide ng mga kaluluwa na aming mababahagian at ma-invite sa araw ng linggo, sa aming paghayo mamaya. Ingatan niyo po kami, ilayo sa anumang kapahamakan at proteksyonan laban sa anumang sakit. At tulungan mo po kami na makapag-impluwensya sa lahat ng aming mga pinupuntahan na maging soul winner din sila tulad namin. At ganti po lalo na po yung aming mga anak na matutunan nila ang magmahal sa kaluluwa. Yung passion for soul, magkaroon sila. At patawarin niyo po kami anuman yung aming nagawang kasalanan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Goodbye po. Happy Mother's Day uli. See you Sunday. See you tomorrow. Tomorrow. Saka tomorrow Family pala, devotion. Mamaya sa mga choir member, see you. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.